Tayong mga mahal ay tumayo, ating samahan ng ating beloved priest Brother Ray sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Mars. Tayong lahat ay dumalangin. Hallelujah. Mapagpala namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Diyos, amang banal sa unang dalangin, ang aming mahal Ebanghelyo sa Diyos, amang banal. Malapong na marami pong salamat, O Diyos. Hapon po ito, kami po yung pinakatipon upang aming pag-aaralan, O Diyos, sa iyong basalita. Sa hapon po ito, buksan po lahat, pakinig at pangunawa ng aming mga kapatiran, O Diyos, sa iyong basalita. Sa hapon po ito, ganun din, O Diyos, yung mabalingkod siya ng akin. Wala akong magagawa sa iyo kung maasa na magkaroon ng sapat na karunungan upang maipaliwanag, O Diyos, iyong basalita nito sa aking mga kapatid. Sa hapon po ito, at sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, aming sama-sama sinasaway sa makapangyarihang pangalan Jesus. Hallelujah. Kasal. In Jesus' name. Praise the Lord. Parihin natin pinakamamahal na Panginoon. At minmahal, bago po tayo mag-aaral na may pabot sa ating dakilang Diyos, ang mataas na kapurihan para sa ating mahal na Panginoon, at dubling paggalang sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, sa ating beloved Pastor, Evangelist Vicky Almeida, sa ating beloved Son Pastor, praise God, sa mga beloved children, at sa inyong lahat, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat, at mga sa aking mga kasamahan, sa aking kamagagawa, magandang hapon para sa lahat, at ang mataas na papuri para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At minmahal, tayo po ay panandalian na mag-aaral sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. At bago tayo mag-aaral, minmahal, nais lang po batiin happy birthday ating beloved sister Francis Annie Sulciano. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. At nawa ang dalangin po namin ay magkaroon ng napakaraming birthday ang ating mga kapatid taglay, ang pagpapala at biyaya na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay mag-aral, minmahal, sa salita ng ating dakilang Diyos. Buksan na Biblia, so ng talata. Ang sabi ng Biblia sa unang Timoteo 6, 7 hanggang 11. Dito sa 1 Timoteo sa 7 hanggang 11. Sapagkat wala tayong dinadalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Sapagkat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay mga muhuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nasa pagnanasa ng iba ay nangisaysay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili na maraming mga kalumbayan. 11. Tatatpat ikaw o tao ng Diyos, sumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran ng kabanalan, sa kabanalan at sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Amen. Everybody. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay babala ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga Kristiyano, mga kababayan ko, na kung saan mas higit na mahalaga na bagong ibang bagay, mas higit na dapat nating unahin ang importante, ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hindi po ang sarili nating pangailangan ang dapat nating unahin, sapagkat mahalaga ang buhay, mahalaga ang kaligtasan. Sapagkat sa unang nabasa natin kanina, mga kapatid, ay wala po tayong madadala. Gaano man tayo ka yaman sa daigdig nito, mga kabag ko, wala rin tayong madala pagdating ng panahon. Ang lahat ng yan ay mawala at iiwanan po natin. At wala po tayong madadala kundi yung ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos.
Kaya sinabi ng Biblia, minmahal, dito sa 11, dapat ikaw utao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Ito ang nais ng ating Dakong Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, ay kinakailangan na tayo pong lahat ay maging marunong at maging matalino po tayo sa ating kaligtasan. Purihin ang ating Dakong Diyos na buhay sapagkat sinabi ng Biblia, hindi lamang pala ang pinakamalaga sa buhay ng tao ay salapi, minamahal, hindi lamang ang material na bagay, mas higit na mas malaga sa buhay ng tao na tayo po ay mayroon pong pag-ibig, mayroon pong pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay sapagkat ang mga bagay na ito po ang maghatid sa atin sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga tayo po ang sabi ng Biblia, pinag-iingat tayo ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating sa ating kalagayan bilang mga Kristiyano. Tayo po ay maging maaga po tayo sa pagbabantay ng ating sariling kaligtasan. Sinabi ng Lucas dito sa Lucas 12:15-20, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi ito ang tunay na buhay ng tao. Bagamat sa isang taong mayaman, minahal, pero hindi ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang tunay na kahulugan ng buhay, minahal, kahit tayo'y salat, kahit tayo'y mahirap lamang, minahal, kung tayo po ay mayroon pong pananampalataya sa Diyos, sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos, ito po ang tunay na buhay, sapagkat ito ang mag-aakay sa atin tungo sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Diyos. Ano po ang tawag doon kanina, minahal, sa isang taong mayaman? Minahal, bagamat siya'y mayaman, subalit wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Wala siyang pagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Wala siyang pananampalataya sa Diyos. Ano ang tawag dito, mga kapatid? Sakim. At walang sakim na makapunta doon sa kaharian ng langit. Kaya sabi ng Biblia, minahal, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hingin ko sa iyo, sa gabi ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapasa kanino kaya? Ang tawag dito ng Diyos ay haling na alipin. Amen. Sa isang taong napakayaman, napakaraming tinatangkilik, hindi salat, walang hanapin pa, wala na siyang iba pang pangalan kundi sa kanya na lahat. Subalit sinabi ng Biblia, ikaw haling na alipin. Kunin ko kaya sa gabi pong ito ang iyong buhay, kanino kaya mapupunta ang iyong pag-aari? Sapagkat ito ang sinasabi sa Biblia kanina, hubad tayong umalis sa bahay bata ng ating ina at aalis din tayong walang madadala. Kaya hindi pala yan ang pinakamalaga sa buhay ng tao. Sapat pala sa buhay ng tao na kahit
Kahit tayo kumakain normal, ng 3 bisis, sapat na yan sa buhay ng tao. Hindi tayo kapos, hindi tayo hirap, normal, hindi rin tayo masyadong mayaman, dahil kung ikaw ay napakaraming salapi, kung minsan, pag-interesan pa ng iba ang iyong salapi. Pag nanakawan ka, at pagkatapos papatayin ka pa. So, ibig sabihin, ito pala ay kung minsan naging mitsa sa buhay ng tao kapag ikaw ay isang taong mayaman. Kung minsan, kainggitan ka pa. Kainggitan ka pa ng iyong kapwa-tao. Dahil sa marami kang pira, marami kang salapi. Kung totoo na ang makapagpasaya sa buhay ng tao ay magitan ng kayamanan, sana itong mga tao, mga mayayaman, ito wala ng problema. Pero mas mabigat ang problema nila. Katulad ni yung Judge Corona. Diba, dapat wala ng problema yan dahil napakayaman, milyonaryo, napakaraming pera. Pero mabigat ang problema. Mainam pa nga si Pacquiao, tumutulong sa mga mahirap sa lugar ng Sarangani. Namimigay ng salapi, namimigay ng pera. Yun po ang may pag-ibig sa kapwa. Dahil ang taong umiibig sa kapwa, hindi sakim. Ito'y tumutulong sa kapwa. Yung mga sobra-sobra ng pera, mas masasya na nakatulong siya sa kapwa. Pero itong kanina nabasa natin, anong sabi niya? Gagawa siya ng napakalaking bangan at doon niya ilalagay ang kanyang mga tirarang kilig. Ang sabi niya, matuwa ka, kumain ka, dahil napakarami ka ng pag-aari. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Ikaw, haling nalipin. Kunin ko kaya sa gabi pong ito ang iyong buhay. Kano kaya mapupunta iyong pag-aari? Wala, iiwanan. Walang madadala. Impyerno pa. Ibig sabihin, hindi pala yan ang tunay na buhay ng isang tao. Ang tunay na buhay ng isang tao, katulad po natin mga kabadgaw, na bagamat tayo'y salat sa salapi, halos kulang po tayo sa pang-araw-araw ng ating pangailangan, subalit mayroon po tayong pananampalataya. Marunong tayo magpatawad, marunong magpakumbaba, at marunong din tayo magpasalamat sa Diyos. Yun ang tunay na buhay na isang tao. Diba tayo mahirap, subalit tayo ay napakayaman naman sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang tunay na buhay ng isang tao. Palapakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Anong sabi ng Ecclesiastes 2:8 hanggang 11? Iti libro iti Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 11. Nagurmungak mat iti pirak kin balitok kin tigaming tagiti ar-ari kin tagiti probinsya. Gimun udak kadagiti kumakanta alalaki kin babae. Kit kadagiti naragrag o kadagiti anak dagiti tattao gamgamigem ti musika nga amin akita. Iti kastat dakilak itikin rimang ayak nangurunguro na ngam kadagiti amin imuna ngam syak ija Jerusalem kastamot ti sirib ko nagtaeng kanyak ket amyanan kinalika guman kadagiti matakjak ipaidan kadakwada jak isinati pusok iti amyanan arag-o. Tati pusok narag-o gapu iti amin araramid ko. Ket daytoy iso iti biyang ko iti amin nga aramid ko. 11. Idin kit kinitak tagiti amin nga araramid pinataod tagiti imak kinti aramid nga nagbaunak nga inaramid ket adtoy isuda amin barbarengen daket may saa panagagawa iti angin kit awan idi ti gungguna na iti baba ti init. Amen. Amen. Nauwi pala sa wala. Ang sabi ng Biblia, nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ang tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan
Nagtangkilik ako sa akin na mga lalaking mangawit at mga babaeng mang-aawit at na mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musiko, iyo'y totoong marami. At sa gayo'y naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. At anumang niyanasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Na magagayon minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain ng aking pinagsisikapan gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Tingnan mo mga kapatid. Napakayamang tao, mga kapatid. Kung tutusin, dapat masaya. Subalit, pagdating pala ng takdang panahon, ang lahat ng ito'y nauwi lamang sa wala. Pagdating ng takdang panahon, wala siyang pakinabang. Wala siyang nadala kahit isang kusing sa kanyang kayamanan. So, ibig sabihin, hindi pala ito ang una at higit na importante na dapat pangunahin sa buhay ng tao. Sapagkat darating ang araw, darating ang panahon, ang lahat nito ay naglalaho. At walang pakinabangin sa mga bagay nito. Hindi rin masamang umasenso at yumaman. Subalit kung yan ay kalooban ng Diyos, ay grabing pagpapala kung ikaw ay mayroon pang pananampalataya sa Diyos. Dito pa lang sa lupa, pinagpala ka na. Pagdating sa langit, mas higit kang pinagpala sapagkat ang langit doon ay ginto, aapakan natin. Kaya napakaganda sa buhay ng tao, mga kapatid, na malaman po natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Sapagkat hindi gawang biro, mga minmahal. Yung ating paglilingkod sa Diyos ay hindi po tayo nagbabakasakali. Ang ibig sabihin ng Biblia, bago natin unahin ang ating sariling kapakinabangan, mas higit na unahin po natin ang, pananampalataya sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. Na kahit wala na tayo, salat na tayo, huwag nating iwala sa ating sarili yung tinatawag na pananampalataya. Paglingkod sa Diyos. Ang pinamahalaga sa buhay ng isang tao. Sapagkat yan ang magdadala sa Kanya tungo sa langit at buhay na walang hanggan. Aanin po natin ang salapi. Kung ang tungo naman natin ay ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy. Wala tayong papakinabangan doon, kundi ang paghihirap habang panahon na paghihirap ang ating pakinabangin. Subalit yung ating paglingkod sa Diyos, habang buhay naman, habang panahon mo nating mapakinabangan ito pagdating ng takdang panahon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, may babala rin ang Diyos sa tao. Anong sinabi ng Biblia sa Lucas? Lucas 9:23 hanggang 25. Lucas 9. Dito sa Lucas 21, hindi talata na. 9. Sinabi ng Biblia, Luke 21. Lucas 9:23 hanggang 25. At kuna na dito'y
At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. 24, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Tatapat sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay mailigligtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakinabangin ng tao kung makantam niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Amen. Amen. Maliwanag ang sabi ng Biblia, pasanin po natin yung cross. O baka isipin ng iba yung cross na kahoy, hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng Biblia na cross, yung ating mga pasanin sa gawain ng Diyos. Ha? Yung ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga loved ones hindi pa nasib sa gawain ng Diyos. Pagtiyagaan po natin sila. Pagtiisan po natin sila. Na kahit tayo inaalimura, inuusig po tayo, meron pa rin yung ating pagtitiis kung paano po sila matuto na sumunod at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mahalaga ang kaligtasan. Mahalaga ang buhay. Alam natin, ayaw nating mapahamak ang ating mga mahal sa buhay. Alam natin, ayaw natin silang mapunta ng impyerno. Gusto po natin kung paano po tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Gusto rin natin sila rin ay magmana rin ng buhay na walang hanggan. Kaya sa magitan ng ating pagtitiis, sa magitan ng ating mga pasanin, mga kapatid ko, tayo po ay nataasan ng Diyos ang po sa atin na yung ating mga mahal sa buhay, tulungan po natin kung paano po na nila maunawaan ang kalagahan ng kaligtasan sa magitan ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sapat sa tao, mga kapatid ko, na kapag tayo po ay inusig, pinagwikaan na sarisaring masama, ay tayo po ay manghina at manglupaypay sa paglingkod sa Diyos. Sapagkat nakasaad na sa Biblia, yung ating kalaban dito, mga kapatid ko, mismo ang gagamitin ng kaaway, minsan yung ating mamahal sa buhay, para tayo madistract, upang tayo manghina, mangluwaypay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Subalit sinabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, yun lamang ang maliligtas. Yan ang dapat na isipin, hindi cross na literal minmahal ang tinutukan ng Biblia, kundi yung ating mga pasaanin. Yung ating mga gampanin sa gawain ng Diyos. Kung paano po ito tinawag ng Diyos. Kung paano po ito binigyan na mga tungkulin upang ating magampanan at masunod po natin ang pinag-uutos ng ating dakilang Diyos sa atin. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, sapagkat ano ang pakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan o mapapahamak ang kanyang sarili. Wala tayong papakinabangin. Kahit milyonaryo pa tayo, mga kapatid. Pagdating ng panahon, na tayo po ay kunin ng Diyos yung ating hiram na buhay nito, hindi pwede makapagligtas sa atin yung ating tinatangkilik, yung ating mga pag-aari, yung ating pinagsikapan sa mahabang panahon na pinagtrabahuhan po natin para mabigyan po natin ng magandang kinabukasan ang ating mamahal sa buhay. Hindi iyon ang pinakamalaga, kundi ang importante, lagi nating unahin ang kalooban ng Diyos. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang tunay na lingkod ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya, napakaganda na alalahanin natin ang katuwiran ng mga sinaunang mga Kristyano na kung saan, ang sabi niya, 2 bagay lamang ang nais ko sa aking buhay. 2 bagay lamang. Huwag mo akong paghirapin, baka ako'y magnakaw. Huwag mo rin akong pagyamanin, baka magtanong ako, sino ba ang Diyos? Napakahirap na mahal ang taong mayaman. Minsan, dito sa gawain natin, dating mahirap lang wala. Nung siya'y makakilala sa gawain nito, walang pera, walang kayamanan. Nung siya'y pinagpala na,
Abay, nakalimutan na ang paglilingkod sa Diyos. Palibasa ay marami ng negosyo, marami ng pera, naging abala na siya sa kanyang mga negosyo. Kung minsan, ikapo na lang nakarating sa gawain. Mabuti yung ikapo nakarating, pero yung tao hindi. Anong nangyari, mahal? Badang huli, bagsak ang negosyo. Hindi yun ang importante. Ang imalaga, na makarating ka sa gawain. Importante, pumupunta ka sa gawain. Hindi importante ang pera. Dahil ang Diyos, hindi iyan nababayaran. Ang nais ng ating pinakamamalapunan, yung sincero mong paglilingkod. Yung sincerong pagsunod. Ang sabi namang iba, palibasa nanonood ng television, ay pwede naman anya sa bahay. Parang ganun din. Hindi. Pinatulot yun ng Diyos, doon talaga sa mga lugar na hindi talaga siya maaari makapunta sa gawain dahil napakalayo. Pero kung isang barangay lang naman kayo, pwede kang pumunta, ha? Hindi exempted yung ganung katuwiran. Ang tamang katuwiran, pumunta ka sa gawain, ha? Sabi sa Biblia, huwag yung pabayang pagkakatipon. Hindi yung ikaw lang isa, nanood ka sa TV, okay na, hindi yun. Gusto ng Diyos, yung sama-sama, yung pagkakatipon, at ibigay natin yung ating saganang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan ng Kawikaan, 37 hanggang 9. Ito'y libro iti Proverbio, Kapitulo 30, versikulo 7, 8 hanggang 9. Dua abanag ti dinawat ko kin ka, di na kadi paayen tadyak pay matay. Iya daw yun kanyak iti kinapasaw ket ululbod. Di ka kadi iten kanyak ti kinapanglaw wenno ti kinabaknang. Taruanon nak iti taraon mayanatop kanyak. Dila kita aglaplap to sanak ket ilibak kakin kunaik siya sino ni Jehovah wenno dilakit ta pumanglawak ket agtawak wakit aramatek as si babas wang ti nagan ti Diyos ko. Amen. Amen. Anong sabi ng Biblia? Dalawang bagay ang inihiling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit kalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglabastangan sa pangalan ng aking Diyos. Ay wala namang Kristiyano na magnanakaw kung nagsisikap. Walang Kristiyano naghirap kung tapat lang tayo sa lahat ng bagay. Kaya sabi sa Biblia, dalawang bagay lang ang nais ko. Huwag mo ako masyadong pagyamanin. Baka ako'y magnakaw. Bigyan mo ako ng pagkain ko sa pang-araw-araw. Baka maya, umasenso ako. Baka hindi ko nakilala yung ang dati kong makakilala. Nakalimutan mo na? Yung pinanggalingan mo? Sinabi ng mayroong kasabihan. Yung isang tao, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroonan. Kaya mahalaga mga ko, na tayo po ay maging wise sa ating kaligtasan. Marami nangyari dito mga minmal, dating mahirap, salat sa salapi, dahil nagkaroon ng mabigat na karamdaman. Yung siya'y pinagaling, pinagpala ng Diyos, nagkaroon ng negosyo, umasinso, napakaraming pera, nakalimutan na ang Diyos. Bagsak ang negosyo, plus impyerno pa. Kaya hindi pala makakatulong sa tao
yung pagmamalaki. Mas maganda pala sa tao, yung tama-tama lang. Hindi kakapos, hindi naman sobra, yung tama-tama lang na pamumuhay. Amen? Dahil pag sobra, baka maya, magyabang na. Masyado nang ma-pride kasi mayaman, mapira na. Baka sakasaan ka na ng sasakyan pag nadaan ka sa kali. Kasi mahirap ka lang, pwede kang bayaran. Pero, ang tunay na lingkod ng Diyos, mayaman kaysa mahirap, marunong magpakababa. Palakpakan natin na malakas ang ating daklang Diyos sa buhay. Kaya, sabi ng Biblia, sa Lucas 21:34-35, buksan ang Bible. Lucas 21. Lucas 21. Yan kita lang. Lucas 34:35 hanggang Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang iyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsumakit ukol sa buhay nito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mga sidaing upang kamtin ninyo ang katakas sa lahat ng mga bagay ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Amen. Sinabi ng Biblia, mga mahal, na tayo po ay pinag-iingat ng Diyos. Sinabi nito, datapat, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nanganahan sa ibabaw ng buong lupa. Ay ang mensahe nito, mga mga tayo po ay pinag-iingat ng ating daklang Diyos sa lahat ng ating pinag-iisip na taliwas sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat bilang mga Kristiyano, mga mamahal, ang ating pong target ay langit. Ang ating target ay rapture. Pangako ng Diyos sa mga taong sincero na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay kukunin buhay. Hindi na tayo dadaan pa sa libingan. At walang nakakaalam nito, kahit sinong tao, kahit anghel sa langit, walang nakakaalam sa muling pagbabalik ng ating daklang Diyos na buhay. Kaya tayong lahat ay pinag-iingat at tayo po ay pinaghahanda sa lahat ng panahon, sapagkat hindi po natin nalalaman ang muling pagpaparito ng ating daklang Diyos. Kaya ang panawagan ng ating mga magulang sa ating malapanoon, dumalo ng dumalo habang may gawain, dumalo ka ng Friday, dumalo ka ng Merkules, dumalo ka ng Sunday. Yan ang mga sekreto upang tayo makasiguro sa ating kaligtasan. Maging maingat, sapagkat ang kaligtasan, mga kapatid ko, hindi pwedeng ipagpakasakali natin. Minsanan na lamang ang kaligtasan. At kapag ito'y nawala, mga kapatid ko, sayang ang pinaghirapan po natin sa loob ng mahabang panahon. Importante na isipin po natin na sa lahat ng panahon, alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. At alam ng Diyos na kung tayo po ay mayroon pong sinserong paglingkod sa Diyos, mayroon po tayong tiwala, hindi po tayo pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan ng Hebreo 13:5. Hebreo 13:5. Dito sa Hebreo 13:5, kunana,
Mangangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilig, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Amen. Amen. Ay bakit pa tayo mag-anilangan, mga minamahal? Sapagkat ang Diyos ang siyang nangako, hindi ang tao. Kapag tao nangako, ay maaari pang mapapako. Pero pa ang Diyos nangako, sigurado matutupad ito kung tayo tapat lamang sa lahat ng bagay. Kaya sabi natin kanina, walang Kristiyano naghirap kung tapat lamang. Lahat ng Kristiyano mayaman. Hindi man mayaman tayo sa pinansyal o sa material. Kung tayo mayaman sa spiritual, tayong pinakamayaman sa harapan ng Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi importante mga kapatid na pangunahan natin ang kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, yung pagsunod natin. Sunod lang tayo ng sunod. Walang mawala sa atin, kundi magkakaroon pa tayo kung tayo maging masunurin. Pero may iba, minahal, na hindi masunurin, yung hinahangad nilang malaki, lalo napunta sa wala. Bakit? Yung pag-una sa sariling kapanganan, yung pag-una sa hanapbuhay o trabaho, kung minsan, doon tayo nabigyan ng paalaala ng Diyos. Makakasakit ka, yung iyong pinaghirapan, doble pa roon ang mawala sa iyo. Igastos mo sa doktor, sa ospital, kulang pa. Ay, pero kung ikaw nakasunod, hindi mo maranasan ang bagay nito. Kundi ang maranasan mo, pagpapala na mula sa ating dakilang Diyos. Ayan po ay karanasan na ibang mga kapatiran po natin na nag-anilangan sa tiwala sa ating manapunon. Na sa halip unahin paglingkuran ng Diyos, sa halip na unahin ang kawayan ng Diyos, inuna ang sariling kapakanan. Ano nangyari? Bagsak. Nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng mabigat na palaala, hanggang sa makita niya na mali pala ako sa aking ginagawa. Wala nga nagsisisi sa una, kundi bandang huli. Kaya nga, tayo pang lahat, mga kabago, ay tinuturoang mabuti ng Biblia upang tayo maging maingat at maging bihasa, maging matalino po tayo sa pagtuklas ng tamang alituntunin kung paano po natin sundin ang tunay na kahulugan ng buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sana, minahal, ang mga bagay nito magsilbing isang magandang halimbawa sa atin. Na tayo po'y maging mapagpatuloy, maging maaga po tayo sa ating kaligtasan. Praise God, hindi po ito maging hadlang kahit ilan man tayo. Sapagkat kung saan nakatipon, isa, dalawa, tatlo, nandoon ang ating dakilang Diyos na buhay. Kasi iba natin mga kapatid, hindi napalaga sa mga bagay nito, hindi napalaga sa pagtitipon mga kapatid ko, hindi nakasiguro sa kaligtasan. Parang itinakwil nila ang biyaya ng ating dakilang Diyos na buhay na nakalaan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Wala nang iba. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupulin sa sambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ibig sa'yo, walang magkataruan.
Katuhan sa piling ko ay kapayapaan. Walang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw naman, Jesus, ang kailangan. Ngunit sa'yo walang natatagpuan, kalikasan at buhay na walang hanggan. Ikaw naman ang kailangan, hindi mo ako iiwan magpakailanman. Buhay na katuhan sa piling ko ay kapayapaan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Sa puso ko'y isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Iba sa'yo walang natatagpuan, kalikasan at buhay na walang hanggan. Ikaw naman ang kailangan, hindi mo ako iiwan magpakailanman. Ang buhay ay katuhan sa piling mo ay kapayapaan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi na sa'yo walang natatagpuan, kalikasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hallelujah, hallelujah. Minamahal, lawitan mo natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na sa ating kalakitaan sa hapong ito. Naisan nating dakong Diyos na Diyos na sa atin ay sinserong pagkaugnayan sa ating dakong Diyos upang madama natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa hapong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala tayong may susulti sa kabutihan ng Diyos. Kundi ito lamang ang mapapalihan ko natin na pangalan ng ating dakilang Diyos na nakapagligtas. Kaya't napakapalat po natin ang aming mahal. Sa libo-libo ng mga tao sa mundo po ito, sa libo-libo ng mga tao sa daigdig nito, tayo po isa'y sinaisahan ng Diyos, pinili ng Diyos upang tayo magpasalamat at magmana ng buhay na walang hanggan. Wala tayong magagawa na ito lamang ang hiling sa atin pinakamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga biyaya at kapala na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, kagalingan ng karandaman, kagalakan sa puso at isipan, restoration, walang hiling ang ating Diyos, kundi mapapalihan po natin ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang ating buhay dati mga walang pag-asa, mga sakiti na sa manilang punong-puno ng mga problema. Subalit ngayon, minamahal, nalina po tayong lahat. Tayo po pinagpalang lutusan ng ating Diyos, nilutas ang ating mga problema, pinagaling ang ating mga karamdaman, puwansa, napapagmana pa tayo ng buhay na walang hanggan. Wala nating hanapin ang aming mahal.
kundi siya na lamang ang gagawin ko namin. Tayo ba'y umasa, Diyos? Sumampalag tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Maglingkod tayo ng puso-puso at maglingkod. Ang sahe na harap po natin ay buhay na walang hanggan. Wala hanggan, wala nang iba sa puso ko isipan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy natin awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan sa mundo ito, patuloy po natin papuluhan ang mahal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Walang hanggan, palitan sa buhay na walang hanggan, palitan sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad po natin mga minmahal. Sa daigdig nito, napakaraming mga tao. Subalit bakit tayo ang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat tayo ay kinasyahan ng Diyos. Tayo mga basahan lamang sa harapan ng Diyos noong araw. Subalit ngayon, tayo po ay nilinis ng ating dakilang Diyos. Ginawa po tayong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sa mga bagay nito, nais lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang boses sa atin ay maglingkod ng tamang paglingkod na may katapatan sa Diyos. Sapagkat ang ating target, langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sikapin natin mga kapatid, na sa ating paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maaaring tayo po ay maging magbakasakali sa ating kaligtasan. Ito po ay sinasamahan po natin ng sakripisyo, pagtitiis, at sagradong pagtitiwala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayat, napakaraming mga tao, pero bakit tayo tinawag? Dahil may layunin ang Diyos sa atin, na tayo gagamitin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa lahat ng ating mga pangailangan sa buhay. Idulog natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposibleng bagay sa Diyos. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Simple lamang ang sekreto. Tayo po ay maging sincero na magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano mang klaseng pagkukulang yan, kayang-kayang punuan yan ng ating dakilang Diyos. Sapat ang Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos na napakayaman sa lahat ng bagay. Sagana sa pagpakumbaba, sagana sa pagpapala, banayad sa pagkagalit. Kahit ano pa karumi ang ating pagkatao, kayang-kayang linisin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Umapagpala naming Amang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Diyos, Amang Banal, at sunang panalangin ng aming mahal na pastor, ng huling propita, O Diyos, Amang Banal. Narito kami sa hapon pong ito, O Diyos. Sincero kami na pakumbaba sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming mga kamalian sa iyo, sa aming mga pag-asala sa iyo, O Diyos. Saan man nasumpungan ang aming makahinaan, sa aming nagagawa na taliwas yung balang kalooban, O Diyos. Sa aming naisip, nabanggit mga labi namin di mo kinalugdan, kinasyahan. Mahal na Panginoon, bilang tao mahina kami. Patawarin mo kami. Turuan mo kami, O Diyos, anong dapat namin gawin. Ikaw po, O Diyos, mag-guide sa amin sa lahat ng panahon, sa lahat na ang mga lakad. Pangunahan mo kami, O Diyos, Amang Banal.
Ito pong aming samo at panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yamin mahal sa oras nito, kung tayo po meron pong mabibigat na problema, manatiling itaas natin ating makamay at sama-sama natin sawayan yan sa makapangyarihang pangalan ng ating Diyos upang tayo makalaya sa ating mga problema. Kung tayo po meron pong karamdaman, ipatong po natin ang ating isang kamay sa parting may karamdaman. At sama-sama nating sawayan yan sa makapangyarihang pangalan ng ating Diyos. Isipin po natin ang kamay na nakapatong sa ating karamdaman. Yan ang kamay ng ating daklang Diyos na siyang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Oh, hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Diyos, ang banalso ng panalangin na ang malibang isa. Lahat ng uring mga problema, lahat ng uring mga karamdaman, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Assault in Jesus' name. Ano mga uring karamdaman, asthma, diabetes, cancer, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa baga, pulmonya, lahat ng yan, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Assault in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Panghina, panglubaypay, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at minmahal at po tayo tumayo upang isigaw po natin ang sigaw na pagtagumpay natin sa pampong ito sa pagsasagaw po natin sa banal na kalooban ng ating daklang Diyos na buhay. Sigaw po tayo sabay 3 times talon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Galbis sa inyo lahat, mga kapatid. At dyan po natapos ang ating pag-aaral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nawa, minmahal, tayo pong lahat ay pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay sa hapon pong ito. At tayo po ay dadako na sa ating